Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. First Sunday of Advent. Ano ba yung Advent? Ang pagpaabot, no? Ang paghihintay. The liturgical or church year begins on the first Sunday of Advent. The season of Advent has 4 weeks. During this time, the Christian people recall in joyful expectation the two comings of Jesus Christ into the world. The first of these comings happened when he became incarnate in the womb of the Blessed Virgin Mary and was born on Christmas Day. The second coming will take place on the last day, when he will come in glory to judge the living and the dead. The biblical readings and the prefaces of the Mass initially commemorate the second coming of Christ and then gradually shift the focus on his first coming by recalling the roles played by John the Baptist, his precursor, the Blessed Virgin Mary, his mother. From December 16, Filipino Catholics intensify this preparation for the birth of our Lord with a special practice of Simbang Gabi, 9-day dawn masses, whereby they relieve the time when Mary, the Mother of God, awaited the birth of her Son. Advent is not as strongly penitential in character as Lent. However, the proximity of Christmas joy should not eliminate the penitential spirit of Advent. Amidst our busy preparation for Christmas, we should find time to pause and interiorize the meaning of Advent through prayer, self-denial, and works of generosity, especially toward the poor. So yan po mga kapatid, Advent na po. First Sunday of Advent po ngayon. Ngayon, tingnan ko muna kung yung live natin malinaw ba, no? Kumusta po? Punta po muna tayo dun sa, after my live, pupunta tayo sa kabundukan, sa kabundukan para magdaos ng misa po. Magdaos tayo ng misa doon. Oy, salamat pala. May 270 subscribers na tayo sa YouTube channel natin. So, ito yung topic natin. A person has been attacked by curse. Can an exorcist obtain lasting effect? Yun po ang tanong, mga kapatid. Tingnan muna natin kung okay ba yung live natin. Okay. Malinaw na malinaw, no? Dito naman sa Facebook page natin. December 1 po ngayon. So, unang araw po sa buwan ng Disyembre, mga kapatid. Okay, tingnan natin kung okay ba. Okay mga kapatid. Malinaw na malinaw. Okay, si Rosario Ignacio nanood sa atin. Si Mirna Tangara nanood din sa atin. Si Amor Tabigil, lagi ito nagko-comment. Si Mary Catherine Garcia, magandang araw po. Dito sa kabila naman si Lini Enerland. Sa mga subscriber natin, pwede kayo mag-subscription sa Facebook page natin. Mag-search lang kayo paano. Malaking tulong po yan sa ating evangelization. Pwede kayo mag-subscription sa Facebook page, YouTube channel natin. Pwede din kayo mag-member. Okay? And then, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, dahil ang YouTube channel natin is 270, Facebook page natin is almost 400,000 na.
So, pwede kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel din. Back to back po ang ating live ngayon. Si Chini Lu Bayuna, mayong buntag, Father. Faithfulness. Nindutan niya panganay. Mayong buntag, Dre. Greetings from USA. Mayong buntag, Reverend Father. Watching from Zamboanga City, si Lini Inerland. No? Mayong buntag kaninyo. Si Fifa Derog. Frulik, nagpadala natin ng 50 stars. Si Elsa Yangson, good morning. Mayong adlang Domingo, happy Advent Sunday. Si Ronald Palermo, sa Minglanilla. Si Dennis Ibo. So, pwede kayo mag-comment at taga saan kayo para mabasa natin yung lugar ninyo. Okay? Okay, si Berlin Explorer, good morning po. Father Darwin, good morning din. At si Ami Nailga, kumusta, Sister Ami? Sa Tisa, Labangon, Cebu. Okay kayo. Si Nel Sarignel, nod sa atin. Si John Nicole sa Carmen, Cebu. Si Rosario Ignacio Jensen. Si Harin Eva La Rosa, watching. Si Criselda Veloso sa Leyte. Virgilia Butal, nanood sa atin. Si Bung Alba. Si Shuni Yalanan, from Dalaget, Cebu. Si Maria D.C. Tumarong sa Zamboanga, Cebu, guys. Si Aka Ikat. Si Ricky Bores sa Danao, Cebu. Si Yuli Digamon, nanood sa atin. Lisa Kel sa Haro, Santo Niño, Barangay Santo Niño, Haro, Leyte. So ngayon mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo. Maganda po ito, no? Galing po ito sa aklat. Salamat pala sa mga nagpadala ng aklat sa atin. Dahil from time to time, magpili lang tayo na isi-share ko sa inyo. Para naman, lalawak yung kaalaman natin. Okay? Ito yung aklat na isi-share ko sa inyo. Galing ni Father Amorth. Binibigay po sa atin. Walang pangalan po. So, meron kayong mga exorcism books na makita dyan. Ipadala nyo sa akin. Ako magbabasa para sa inyo. Para marami tayong matutunan. Okay? So, ito po, naka-attract sa aking paningin, mga kapatid. If a person has been attacked by black magic or curse, black magic related sa kulam, curses or barang, can an exorcist obtain a lasting effect? Ang sagot ni Father Amor ito. The effect of an exorcism is always unpredictable. Bakit sinasabi niya unpredictable? Magdidepende yan sa response ng biktima. Kung yung response ng biktima ay 100%, unpredictable yung blessing niya. Grabe yung blessing niya. It will give him or her lasting effect. I wish to emphasize that even though the Lord never wishes evil, hindi naman yung Panginoon nag-wish ng kasamaan para sa ating lahat, di ba? He respects human liberty. Ito po. Meron kami mga pasyente hanggang ngayon hindi pa na-liberate because of their response. Pupunta dito, kailangan ng immediate healing, no? Immediate relief, no? Pero ang demonyo, gagawa din dyan. Kapag hindi ka wholeheartedly responding the rule of life that will be given to you by the church through his ministers, okay? He respects human liberty. Besides, God can use one person's bad action to carry out his good plans for another. Anong kahulugan nito? Kahit yung mga masamang nangyayari sa buhay mo, gagamitin ng Diyos yan to realize, to carry his good plans for another, sa bawat isa sa atin. Kung hindi ka mag-respond, magrespeto din ang Diyos. Ang best example niya dito. So, merong lasting effect yung exorcism and deliverance sa'yo. As long as you will give your heart to Jesus.
You will give your devotion to God. You will give everything to the Lord. Maging effective po yung process natin sa exorcism. Bakit? God respects human liberty. We see it with extreme clarity in the passion and death of Christ. The devil influenced Judas to betray Jesus. So, ito po yung perfect example, mga kapatid. He influenced Caiaphas, Anna, Pilate, and the Roman soldiers. Ang daming ini-influence siya ng demonyo, no? Si Judas Iscariot, yung high priest nila, si Caiaphas, si Anna, si Pilate, and the Roman soldiers. But everything was carried out in such a way that each of these persons maintain his own complete responsibility. Meaning to say, they are culpable to their action. Mananagot sila sa Panginoon. Hindi sila inuutos, hindi sila inuutusan ng Diyos na Judas, mag-betray ka sa akin. Hindi po. Caiaphas, mag-inline ka ni Judas, Anna, Pilate, and Roman soldiers. Anong ina-highlight ni Father Amorth here? These persons maintain his own complete responsibility of their action. So, mananagot pa rin sila. Ang tanong, mga kapatid, once I was asked, was Judas' betrayal necessary to obtain the crucifixion and death of Jesus? Kailangan ba na i-betray si Kristo ni Judas para matupad yung pagpasakit ni Kristo? No. Dalawang no ang sinasabi ni Father Amorth. It was not at all necessary. No. It was not all necessary. In the gospel, it is evident that they wish to kill Jesus, but not during the festival days of Passover, because they were afraid of the crowd. But having been handed to betrayal of Judas, they changed their plans, and they arrested him during the Passover feast. So, ang plano pala nila, papatayin na talaga nila si Kristo. Mag-betray si Judas or hindi. After the feast, dahil natatakot sila sa mga tao. Pero when Judas betrayed Jesus, nagbago yung kanilang plano. If Judas had not betrayed him, they would have arrested him after the feast. Kahit pa hindi nagbetray si Judas Iscariot, Jesus will be arrested after the feast. Dahil natatakot sila sa mga tao. Each person is responsible for his actions. Bawat isa sa atin ay responsible to our action. But God arranges things in a manner that all collaborate with His plans, despite sa katotohanan na we are culpable to all our action. Ang Diyos meron pa rin. Yung plano ng Diyos ay walang makapigil din. No? I also wish to point out that when viewed from the broader perspective, what at first seems negative can lose its negativity, because nothing happens without the supervision and limits that God imposes. Walang nangyayari na gubiyan sa limit. Okay? For example, they can pay a killer to kill me. Pwede magbabayad ang isang tao pagpatay sa akin, sabi ni Father Amorth, and make him do it at the moment in which his conscience permits it. Pwede yung killer papatay sa atin, sabi ni Father Amorth, pwede mapatay ka niya. The Lord then receives me, and I go straight to paradise. Martyrs go directly to paradise. So even though yung demonyo ay na-realize niya yung plano sa pagpatay sa'yo, you become martyr. Martyrs go directly to paradise. So kahit yung demonyo ay nanaig sa pag-influensya sa isipan ng isang hard killer,
The Lord will accept me in His paradise because martyrs go directly to heaven. Malinaw na malinaw, to paradise. So yan po mga kapatid. Despite of that reality, we all culpable. All of us are culpable of our action. Malinaw na malinaw yan ha. So, sa tanong, if a person has been attacked by black magic, witchcraft, sorcery, can an exorcism obtain a lasting effect? Yes! Because it is unpredictable. But that effect also invites the lasting effect will invite the victim to participate, to cooperate to the grace of God, to increase his devotion, to increase his love, to increase his faith, to increase his hope, to increase his devotion to God. And by that, it will lead to lasting effect, my dear brothers and sisters. So yes, because the exorcism will give us, marami tayong mga pasyente, katulad ni Sister Catherine from Danbantayan. For how many years nagdudusa siya? More than 15 albularios, faith healers ang nilapitan niya. Dahil wala siyang finding sa doktor, walang diagnose sa doktor, pumupunta na siya sa mga albularyo. Dahil walang finding sa doktor, walang diagnose sa mga psychiatrist. Lahat ng mga gamot binibigay na sa kanya. Pero nandun pa rin yung kanyang effect of the black magic, curses, of the witchcraft, the sorcerer, mga kapatid. Pumunta siya dito, sa awa ng Diyos, malaki yung improvement niya. Ang una niyang naramdaman, yung mga buto niya, may mga martilyo. From head to foot. May mga martilyo na ni dok-dok sa iya ha. Nung pumapako sa kanya. May sakit pa siya na naramdaman. May mga tumatakbo sa kanyang katawan. No, hindi niya maintindihan. Sasakit yung kanyang katawan. Parang intense, severe, ulcer. Pero normal yung kanyang internal organs. Walang sakit po. Grabe, no? Nalilito na yung mga doktor. Nalilito na yung mga psychologists. Hindi siya makatulog. And then, grabe yung trauma niya. Pero despite sa mga counseling na ginawa sa mga exorcist, nandyan pa rin, hindi pa rin siya makatulog. Inaabuso siya sa mga albularyo. No? Grabe. Yung trauma niya. At ang nangyari, mga kapatid, yung ulo niya, hindi niya ma-describe yung sakit. Grabe ang sakit ng ulo niya. Hindi niya maintindihan yung naramdaman niya. So, sa awa ng Diyos ngayon, lahat ng negatibong naramdaman niya ay nawala na po. No? It gives a lasting effect in her life. At ngayon, magpakasal na sila this coming January or February dahil uuwi na yung kanyang asawa. At yun lang kulang sa kanya, confirmation, kasal, kakumpisal na siya. So yan po ang if the person is attacked by the black magic or curse, can an exorcist has a lasting effect? Yes, as long as they cooperate. The grace of God will operate when we cooperate, my dear brothers and sisters. No? Says that the testimony of your patience is great help. Strengthen our faith to God. So, kung hindi lang ako busy, araw-araw sana ako mag-invite. No? Sunod na, this week, mag-invite tayo ng mga pasyente. Para madagdagan yung yung
inspirasyon. Thank you, Lord, for your faithful priest, Father Darwin. Hallelujah, hallelujah. Praying for you always, Father. May God bless. May God be praised. No? Salamat kayo. Si Miles Sanchana. No? Happy and blessed Sabbath Sunday. First Sunday of the month. Tinuod na. Si Phil Esclito. Samuel Busio Jr. nanood sa atin ngayon. Salamat po. And then, sa kabila din, maraming nanonood. Si Pretty Marshall, good morning, Father. Si Orly Magic TV, happy Sunday, Father Darwin, God bless. Si Lini Inerland, Father Darwin, kanus aman ka makaanhi diri sa Amua, diri sa Zamboanga City. Taghulat mi sa imong pag-anhi. Maayo unta to na akay schedule diri sa Zamboanga. Magdepende na igsuon yung mga schedule natin. It depends sa inyong mga invitation and then with the approval of the bishop himself and then to your parish priest. Hindi tayo pupunta diyan without the approval of the bishop. Okay? Pasalamat na lang ako sa mga star senders natin na laging nagpapadala ng mga stars. Si Maria Sarmiento nagpadala sa atin ng 200 stars, no? Si Kathy, si Jean Guevara 100, si Kathy Court 50, si Faderug Frulik 50 stars, si Amina Algan 50 stars, si Eden Mirantes Clemente 50 stars, Zita Miharis Ardan 10 stars, si Noel 10 stars. So meron pa tayong misa, no? Pupuntahan. Maraming salamat po at sana po ay may natutunan kayo sa ating live ngayon. Okay? And then patuloy pa tayo magbasa. Ang ganda ng aklat, no? Mga aklat talaga yung iniibig ko ngayon para i-share at ibabahagi ko po sa inyo. Okay? Fighty Maria, tatak CFD. Tatapusin natin ito, by the way, sa dasal ni Saint Michael para maprotektahan tayo lagi sa ating mga misyon while nandito pa tayo sa mundong ito. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, O thou, Prince of heavenly hosts, with the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the work seeking the ruin of souls. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless.